Dominant Protector. Credit to the author. 3,641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, dahil lamang sa bahagya niyang inalis ito sa pagkakataong ito, hindi ibig sabihin na tapos na ang usapin. Aayusin na niya ang score pagkatapos nito. Tumawa ng mapait si Beren at tumabi. Kung si Emerson ay sasawayin siya ng mahigpit sa oras na ito, walang mangyayari mamaya. Kung tutuusin, ang pagpapagalit sa sariling anak sa harap ng mga tagalabas ay talagang pagprotekta sa sarili niyang anak. Gayunpaman, ang ikaapat na matanda ay walang sinabi sa sandaling ito. Nais lang niyang sabihin ito sa hinaharap. Kaya, kapag bumalik siya sa Green Cloud Pavilion, maaaring kailanganin niyang harapin siya ng maayos. Marahil, hindi magtatagal bago siya maging pangatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion sa pangalan. Hindi lamang ito nalaman ni Beren, ngunit ang Pavilion Master na si Yunfeng at Vice Pavilion Master Stuart ay nagpahayag din ng mga mapanuksong ngiti. Isa itong bitag na pinagsama-sama nila, at ito ang gusto nilang epekto. Pagkatapos ng interlude na ito, natapos ang Public Guidance Day. Akala ng lahat ay makakaalis na sila ngayon, ngunit tumayo si Terence at naglakad papunta sa tatlong matatanda. Elder Savens, hindi ko pa naitatanong ang aking tatlong tanong. I wonder kung mananatili pa rin ang pangako mo kanina. Natigilan ang lahat, ang kanilang mga mata ay kay Terence, na curious at curious. Ang Terence na ito ay maaaring ang pinakawalang kwentang newbie sa Green Cloud Pavilion, ngunit dahil sa lahat ng nangyari noon, lalo na ang kanyang conflict kay Linden, nagkaroon siya ng malaking reputasyon sa mga baguhan. Maging si Harry, na direktang tagasunod ni Linden, ay hindi maihahambing sa kanya. At sinabing hindi mahina ang taong ito, kaya niyang talunin ang isang Sky Class Full Master sa isang galaw. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi bababa sa mga matatandang lalaki sa mahiwagang pavilion. Kung siya ay tatanungin, magkakaroon ng maraming halaga ng sanggunian. Sumulyap si Emerson kay Terence, natural na hindi ito itatanggi. Tumango siya, of course it counts. You can ask me now. Tumingin si Terence sa paligid. Karaniwan, ang mga baguhan sa tatlong pavilion ay magtatanong ng sarili nilang mga katanungan, ngunit lahat ng mga baguhan ay naririto kahit si Leonardo at ang iba pang malalaking boss ay narito. Ang mga normal na tao na hindi kasing tapang ay nanginginig at mautal sa ganitong sitwasyon. Ngunit walang pakialam si Terence. Tanong niya, I'm a newcomer from the secular world. Maaari ko bang tanungin kung maaari nating tretuhin ang walang malay na mga nagmamana pagkatapos na pumunta sa mataas na klase ng isla? Paano natin ito gagawin? Tinanong na ni Terence ang lalaki noon, ngunit ang lalaki ay isang maliit na tagapamahala lamang sa ilalim ng hierarchy. Wala siyang masyadong alam tungkol sa ganitong bagay, at hindi rin niya masabi kay Terence kung paano magliligtas ng isang tagapagmana. Maaari lamang umasa si Terence sa kanyang sariling haka-haka. Ngunit alam ng matataas at makapangyarihang matatandang ito kung ano ang hindi alam ng kaawa-awang tao, natukoy ng kanilang lakas at katayuan na mayroon silang akses sa impormasyon na hindi kailanman maa-access ng mga normal na tao. Nais ni Terence na gamitin ang pagkakataong ito para makarating sa ilalim nito. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang i-reserve ang karapatang magtanong. Hindi mapigilan ni Emerson na mapatingin sa mga salitang ito, medyo nagulat ang kanyang ekspresyon. Dahil para sa 99% ng mga bagong dating, ang ganitong uri ng bihirang pagkakataon ay hindi maiiwasang magtanong ng ilang mahahalagang katanungan tungkol sa proseso ng paglilinang, at talagang hindi anumang bagay na walang kabuluhan. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng regalo ng Diyos. Gayunpaman, walang tuntunin na kailangang magtanong si Terence na may kaugnayan sa pagsasanay sa araw ng pampublikong paggabay, at dahil nakausap na siya ni Linden noon, masaya si Emerson na sinasayang ni Terence ang pagkakataon. Tutal, nasa harap sila ng lahat. Kahit na gusto niyang puntiryahin si Terence, hindi niya masasabi ang ganoong bagay ng irresponsible. Kung hindi, iiwan niya ang isang tao na may nakamamatay na kahinaan.
Ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang mga tagapagmana na iyon ay dahil nasira ang kanilang kamalayan sa proseso ng teleportasyon, at sila ay naging mga vegetative na tao na walang katalinuhan. Kung paano sila tretuhin, sa pagkakaalam ko, iisa lang ang nakagawa nito noon, at iyon ang banal na tableta na si Dr. Zhang Liju. Maraming taon na ang nakalilipas, pinagamot niya ang kanyang mga asawa, si Giselle, ang sagot ni Grandmaster. Bagamat siya ay isang radikal na mahigpit na nagsusulong para sa pagbabawal sa mga masters ng secular na mundo, hinangaan niya ang isang maalamat na figure tulad ni Zhang Liju gaya ng iba, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagpupursige. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Liju ay isa sa mga bihirang exception. Karamihan sa mga practitioner mula sa karaniwang mundo ay mahina at may masamang personalidad. Nag-aksaya lang sila ng mga mapagkukunan ng walang anumang kontribusyon, at isang peste na hindi nakinabang sa Sky-class island. Gaya ng inaasahan, kailangan niyang hanapin si Zhang Liju. Kinumpirma ng sagot ni Emerson ang naunang hula ni Terence, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kahit na ano, dahil nagkaroon ng matagumpay na paggamot noon, may pag-asa. Kung gayon, paano ko makikilala si Master Zhang Liju? Nagpatuloy si Terence. Sinasabi na si Master Zhang Liju ay nakatira sa Nakajima, at hanggat ikaw ay naging isang panloob na disipulo ng isa sa 3 pavilion, magkakaroon ka ng pagkakataon na pumunta sa Nakajima para sa mga misyon. Ngunit ang mga masters tulad ni Master Zhang Liju ay palaging mailap, at kahit na pumunta ka sa Nakajima, ang pagkakataon na makilala mo siya ay halos wala. Zhang Liju, sa panahon ng kompetisyon sa Nakajima. Detalyadong paliwanag ni Emerson, at nang makitang magtatanong pa si Terence, sumabad siya ng kalahating ngiti. Sige, ito na ang pangatlong tanong. Sapat na ba ito? Tapos na. Ang mga baguhan ay nagkakagulo, lahat sila ay umaasa na makarinig ng isang bagay na kapakipakinabang, ngunit si Terence ay hindi man lang nagtanong sa kanila ng kahit isang tanong tungkol sa pagsasanay. Lahat ng 3 tanong ay chismis lang na wala man lang pakinabang sa kanila. Maging si Terence mismo ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, ito ang araw ng paggabay. Upang matulungan ang mga bagong dating sa kanilang pavilion, ang mga matatanda ay karaniwang ginagawa ang kanilang makakaya upang sagutin ang mga tanong ng mga bagong dating. Gagawa pa sila ng exception at magtatanong pa ng ilang tanong ng hindi maramo. Gayunpaman, iba itong si Emerson. Hinati niya sa 3 ang parehong tanong. Talagang bihira para sa ika-4 na elder ng Green Cloud Pavilion na maging napakakuripot. Itong lalaking ito ay isang tulala. Napakagandang pagkakataon na ito, ngunit nagtanong siya ng katangahang tanong. Wala na siyang pag-asa. Sina Linden, Gavin, at ang iba ay hindi napigil ang tumawa. Nag-iisip sila ng mga paraan para pigilan si Emerson na sagutin ang mga tanong ni Terence, ngunit ginawa pa rin niya iyon para sa kapakanan ng kanyang imahe. Hindi nila inaasahan na magtatanong si Terence ng ganoong katangahang tanong na sinasayang ang pagkakataon. Sa ganitong kaawa-awang IQ, bakit kailangan nilang gumastos ng labis na pagsisikap upang dayain ang ganitong uri ng tao? Naisipin na sila ay nasira ang kanilang mga utak, ngayon na naisip nila ito ay hindi kailangan. 3,642. Itong Terence ay isang love-struck idiot noon sa common world, palaging nakakasama ang mga tagapagmanang iyon. Hindi ko akalain na iisipin pa rin niya ang mga ito kahit na dumating na siya sa Sky-class island. This is a hero's grave, wasting such a great opportunity. Natatawang sabi ni Harry. Sok, kahit ako ramdam ko na nakakaawa kapag nakikita ko. Wow. Nagsimula ring tumawa si Natoy, ngunit hindi niya tinatawanan si Terence, tinatawanan niya si Harry at ang kanyang barkada. Siya ang tulala dito, tinatawanan ng amo ni Terence ang kanyang amo, ang talento sa pagsasanay ay hindi pa nagagawa, mula sa ilalim ng karaniwang mundo. Nakakatuwa. Bagamat siya ay nalinlang ni Emerson ng maingat, buti na lang at nakuha niya ang karamihan ng impormasyong kailangan niya. Naabot niya ang kanyang layunin, ngunit nalungkot pa rin siya sa kanyang mukha. 3 tanong na yan. Akala ko isa lang ito. Hoy, hindi mo man lang masasabi ang isa sa 3, ikaw yata ang nasa gitna. Mas nasiyahan si Harry sa kanyang sarili. Napakasaya na makitang naghihirap ang kanyang karibal na si Terence.
Nagtawanan ng lahat sa paligid niya, itinuro si Terence at pinagtatawanan siya. Nang makita ang eksenang ito, si Leonardo, na nakatayo sa gitna, ay sumimangot. Hindi niya napigilan ang mga tao sa pagtawa, ngunit tumingin kay Terence, ang disipulong ito ay hindi mabuti, siya ay masyadong tanga. Sa halip na magtanong tungkol sa paglilinang, nagtanong siya tungkol sa walang kwentang tsismis. Ito ay ganap na salungat sa orihinal na intensyon ng araw ng paggabay. Dahil hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, kung gayon ay huwag mo siyang bigyan ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang sa hinaharap. Lahat ay tumingin kay Terence na may mas mapupungay na mga mata, habang si Baron at ang miserableng senior brother ay nag-aalala lahat para kay Terence. Si Leonardo ay isang malaking shot ng Elder Council. Ang kanyang casual na komento dito ay parang gininto ang bibig at Jade, walang pinagkaiba sa isang imperial na utos. Ang mga araw ni Terence sa Welcome Pavilion ay magiging mas mahirap ngayon. Oo naman, tumanggo si Yunfeng bilang pagsang-ayon. Tama ang pamumuna ng ikatlong elder. Iniisip din ng alagad na ito na ang ilang mga bagong dating ay hindi nagsusumikap para sa pag-unlad at dapat na ibigay ang bahaging ito ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa iba. Sa ganitong paraan, mas mahihikayat nito ang mga bagong dating at makapagbigay ng kontribusyon sa ating sekta sa North Island. Magandang ideya iyon. Tinanggo ni Leonardo ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Si Gavin, na nasa karamihan, ay tuwang-tuwa sa mga salita ginawa nitong mas lihai-timo para sa kanya na makipag-usap kay Terence sa hinaharap. Ito ay gumagawa ng mga bagay ayon sa kagustuhan ni Elder Leonardo, sino ang maglalakas loob na tumanggi. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa mga mapagkukunang ibinibigay sa kanya ng pavilion dahil nasa kanya ang espasyo ng Jade, ngunit kailangan pa rin niyang kumilos ng kaawa-awa at walang magawa sa ibabaw. Kung tutusin, gaano man ka-arrogant ang isang baguhan, hindi nila maiwasang mawalan ng pag-asa sa harap ng mga salita ni Leonardo. Kung siya, si Terence, ay hindi kumilos, kung gayon magiging napakadali para sa mga tao na maghinala. Ang mas nakakaawa ang pagganap ni Terence, ang mapagmataas na si Linden at ang iba pa. Sa huling nakamamatay na komento ni Leonardo, ang today's plan ay masasabing isang perpektong tagumpay. Mula ngayon, ang buong Welcome Pavilion ay magiging kaaway ni Terence. Maghihirap ang tanga na ito. Pagkatapos ng insidente ni Terence, natapos na rin ang Public Guidance Day. Nakita ni Yunfeng at ng iba pa ang tatlong matatanda, habang ang iba pang mga baguhan ay umalis, nag-uusap at nagtatawanan. Natural, ang paksa ng pag-uusap ay hindi maaaring umalis sa malas na si Terence na naging huling pinagtutuunan ng pansin. Junior Brother Linford, ikaw. Sigh. Si Baron, ang miserableng senior brother, si Randolph, at pinalibutan ni Hernan si Terence, lahat sila ay mukhang nag-aalala at nag-aalangan. Gaano man nila gustong tulungan si Terence, wala silang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang malaking shot sa Council of Elders. Ang ilang mababang antas na mga alipors na tulad niya ay madaling madurage sa isang casual na salita mula sa kabilang partido. Wala silang kapangyarihang lumaban. Nang makitang umalis na ang karamihan sa mga tao, inalis ni Terence ang kanyang peking walang magawang ekspresyon at ngumiti ng mahina. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, sabi ni Yemo. Kahit na target nila ako, mababawas nila ang aking mga mapagkukunan sa pagtatanim. Ang mga taong tulad ng Pavilion Master na si Yunfeng ay hindi lang ako maaaring hamanin sa isang labanan. Tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang, mayroon akong sariling mga paraan upang mabawi ito. Kaya, walang dapat ipag-alala. Nagkatinginan ng lahat si Terence mismo ay kumikilos na parang walang nangyari, kaya kung ang mga tao sa paligid niya ay nag-aalala pa rin, sila ay kumikilos na parang isang eunuch na nag-aalala tungkol sa isang emperador. Hehe, open-minded naman talaga si Junior Brother Linford. Kung ikukumpara, although I think I have a good state of mind, mas mababa pa rin ako sa iyo, Junior Brother Linford. Nahihiya talaga ako. Nakangiting sabi ni Baron. Noon lang napagtanto ng lahat na hindi lang si Terence ang nasa awkward na sitwasyon. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang sitwasyon ni Baron ay mas mapanganib kaysa kay Terence.
Pagkatapos ng lahat, gaano man kahirap ang sitwasyon ni Terence, magkakaroon siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Baron, sa kabilang banda, ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong ito. Senior Kuya Luri, you should be fine, right? After all, wala namang sinabi si Kuya Savens kanina lang diba? Hindi napigilan ng senior brother na sabihin. Kahit na si Baron ay matagal nang naging figurehead lamang ni Yunfeng at ng iba pa, siya pa rin ang pangatlong pavilion master at isang haligi ng suporta para sa kanila. Kahit na wala siyang gaanong kapangyarihan sa kanyang mga kamay at maaaring hindi gaanong makatulong, maaari siyang magbigay ng ilang karanasan at payo para sa kanila. Walang magawang umiling si Baron at sinabing, kung sa ibang elder iyon, marahil ay magkakaroon sila ng kaunting swerte, ngunit ang kabilang partido ay si Elder Savens. Sa relasyon niya sa backer namin, sa tingin mo bibitawan niya ako. Kung nasa Green Cloud Pavilion pa ang taong iyon, may kaunting posibilidad na maprotektahan niya ako. Sa kasamaang palad, pumunta na siya sa labas ng isla para magsagawa ng misyon, at walang balita tungkol sa kanya. Yung backer. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi naman katakataka para kay Baron at sa kawawang senior na magkaroon ng backer sa pavilion, ngunit sa sinabi ni Baron, posible kaya na ang kanilang backer ay sapat na malakas upang labanan ang pang-apat na elder ng pavilion. Sa kasong iyon, kahit na hindi siya isang elder, dapat siyang maging isang napakalakas na kapwa. Bukod dito, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Para makuha ang approval ni Baron at ng miserableng senior brother, dapat maganda ang karakter niya. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto niyang makilala siya. 3,643. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Ang pinagmulan ng kanilang kasalukuyang nakakahiyang sitwasyon ay hindi dahil sa wala silang anumang suporta, ngunit ang kanilang pag-alalay ay nawala, at walang balita tungkol sa kanya. Nang makita siyang nalulungkot, ngumiti si Baron at inaliw siya, actually, hindi naman big deal. Kahit na gustong pauntirya ako ni Elder Savens, aalisin niya ako sa posisyon ng Welcome New Pavilion's third Pavilion Master. Pagkatapos ng lahat, ang aming master ay pansamantalang wala sa isang misyon at hindi na babalik magpakailanman. Bukod, para sa kasalukuyang ako, ang pagbabago ng kapaligiran ay maaaring humantong sa ibang mundo. Ito ay maaaring hindi isang masamang bagay. Dahil kahit si Baron mismo ang nagsabi, ang kawawang lalaki at si Terence ay natural na hindi na makapagsalita pa at tumango. Napahinto si Baron. Actually, kung lilipat man ako, hindi ako nag-aalala kay Junior Brother Linford. Bagamat unang beses na nagkita sina Junior Brother Turner at Junior Brother Quayle, nakikita kong pareho silang steady at down-to-earth na tao, kaya hindi rin ako nag-aalala. Ang tanging taong inaalala ko ay ikaw lang talaga, junior brother ko. Ako. Nag-aalala sa akin. Nagtatakang sabi ng kaawa-awang senior na kapatid. Inamin niya na hindi niya kayang talunin si Terence sa mga tuntunin ng kakayahan at kaisipan, ngunit hindi siya dapat masyadong malayo sa Randolph at Hernan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maagang foundation stage steward. Umiling si Baron at same time na sinabing, kung lilipat ako at may ibang tao na ililipat mula sa ating Green Cloud Pavilion para maging pangatlong master ng pavilion, ayos lang. Gayunpaman, kung ang panig ni Gavin ay gustong lumaban para sa posisyong ito, ano ang gagawin mo? Ito. Ang kahabag-habag na senior na kapatid ay biglang hindi malaman kung ano ang sasabihin. Si Gavin ay isang manager lamang, ngunit tina-target na niya ang mga katulad nila, lalo na si Terence. Hindi ba mas malala kung siya ang naging pangatlong pavilion master? Mabubuhay pa kaya siya noon? Junior brother ko, you have a gentle and magnanimous personality. Ito ang pinaka-hinahangaan ko sa iyo, pero minsan, ito rin ang pinakamalaking kahinaan mo. If things really come to that, seryosong sabi ni Baron, kahit para sa kapakanan ng mga junior brothers na ito, kailangan mong manindigan at makipagkompetensya kay Gavin. Kahit matalo ka sa huli, hindi mo siya hahayaang murahin ka. At least, hindi mo siya papayagang gawin ang lahat ng gusto niya nang walang pagpipigil. Kung hindi niya narinig ang mga salita ni Baron, atras na sana siya nang walang pag-aalinlangan kung siya ang nasa ganoong sitwasyon.
Ngunit ngayon, naunawaan niya na kung actress siya, si Terence at ang iba pang nasa likod niya ay mapapahamak din. I know. Don't worry, Senior Kuya Luri. Aalagaan kong mabuti ang mga junior brothers ko. Malakas na tumango ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Sige. Tinapik ni Beren ang balikat ng lalaki at bumaling kay Terence, Junior Brother Linford, maaaring nasa alanganin ang sitwasyon mo, ngunit hindi ako nag-aalala. Noong unang dumating si Master Zhang Liju sa North of Skyclass Island, napapaligiran din siya ng mga kaaway at nasa mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga kaaway na ito kalaunan ay naging banal na alchemist at holy doctor, kaya inaabangan ko ang iyong performance. Kung gayon, mangyaring maghintay at tingnan, si Kuya Luri. Ngumiti si Terence, may kumpiyansa. Pagkatapos nito, si Beren ay patuloy na gumagala sa grupo. Nararamdaman na niya na hindi nagtagal ang mga araw niya sa Welcome Pavilion, at kung mabibigyan niya sila ng ilang pointers ngayon, maaaring magbigay ito sa kanila ng kaunting kumpiyansa kapag nakaharap nila ang mga taong tulad ni Gavin sa hinaharap. Ito lang ang tanging magagawa niya ngayon. Pagkatapos magpaalam kay Beren at sa kahabag-habag na nakatatandang kapatid, si Terence at ang dalawa pa ay bumalik sa kanilang mga kuweba. Randolph at nagpaalam si Hernan kay Terence at bumalik sa kani-kanilang mga kuweba para magtanim. Nanalo lang silang dalawa ng 15 piraso ng spiritual jade mula kay Gavin kahapon, at ngayon, nakinig din sila sa patnubay ni Emerson. Sa oras na ito, mataas ang kanilang sigasig sa paglilinang. Kung sinamantala nila ang momentum na ito at nagtrabaho ng husto sa loob ng ilang buwan, maaaring matagumpay nilang maitayo ang kanilang foundation. Sa pagsasalita mula sa kanyang konsensya, bagaman medyo kulang sa pagpaparaya si Emerson, siya pa rin ang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion. Maging ito ay sa mga tuntunin ng lakas o kaalaman, siya ay isang top-notch na pag-iral sa lahat ng mga cultivator sa North Island. Ang pakikinig sa kanyang aralin ay talagang mas mahusay kaysa sa pag-aaral ng 10 taon. Ang mapait na mukha na nakatatandang kapatid na lalaki at si Randolph ay parehong naawa kay Terence sa pagkawala ng pagkakataong makinig sa mga tanong at sagot ng ibang tao. Kaya, sa pagbabalik, inulit nila ang halos lahat ng payo ni Emerson sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. May natutunan si Terence sa pakikinig, ngunit hindi siya naliwanagan. Pagkatapos ng lahat, ang mga baguhan na ito ay nasa ilalim ng Skyclass, at ang mga itinanong nila ay halos nauugnay sa kung paano makapasok sa foundation stage. Si Terence mismo ay nasa unang bahagi na ng foundation stage, at ang mga pointer na ito ay hindi gaanong nakatulong sa kanya. Maaari lamang siyang matuto mula sa mga teorya at karanasan para sa pagsasanay sa hinaharap. Papasok na sana si Terence sa sarili niyang kuweba matapos Randolph at umalis si Terence nang may hamarang sa kanya. Ito ay si Chen Ming. Bakit ako hinahanap ng lalaking ito? Nagulat si Terence. Si Chen Ming ay isang kakaibang tao. Siya ang unang taong sumali sa panig ni Gavin maliban kay Tony, kaya dapat ay isang laki siya. Gayunpaman, mula sa kanyang nakaraang pag-uugali, tila hindi siya isang laki. Sa halip, siya ay napakaloki. Maraming pagkakataon na hindi man lang siya naaalala ng mga tao. Ito ay nakalilito. Terence bro? May kailangan akong kausapin, pwede ba? Hindi sigurado ang ekspresyon ni Chen Ming, at tila nasa dilema siya. Ano ito? Huminto si Terence sa kanyang kinatatayuan. Naalala niya na hindi talaga siya sinaktan ni Chen Ming sa anumang paraan. Kahit na kinuha ni Chen Ming ang nakaraan niyang minahan, dapat ay nasa ilalim ito ng utos ni Gavin. Sa huli, malaki ang naitulong ni Chen Ming sa kanya. Walang kinasusuklaman tungkol dito. Pwede ba tayong mag-usap sa loob ng kuweba mo? Saglit na nag-alinlangan si Chen Ming. Ayos lang. Walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Terence. Ang kuweba ay isang napaka-pribadong espasyo para sa mga practitioner, at ang mga bagay na nakaimbak sa loob ay maaaring maglantad ng ilang mga lihim. Ang mga gamit ni Terence ay nakatambak lahat sa Jade Space, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Pagkatapos nilang dalawa ay pumasok sa kuweba, sinabi ni Chen Ming, sa totoo lang, mayroon akong mapangahas na kahilingan sa pagkakataong ito. Sana ay makapagpalit ako ng ilang piraso ng espiritual na jade sa iyo. Kapalit ng espiritu jade.
Nagulat si Terence, ngunit masaya siya sa loob. Sa kanyang nakaraang karanasan, agad na nalaman ni Terence na ang utak sa likod nito ay si Gavin muli, at ito ay isa pang bitag na itinakda para sa kanya, isang bitag kung saan ipinagpalit niya ang walang kwentang Jade sa mabuting Jade. 3,644. Hindi na niya kailangang mag-isip masyado tungkol dito. Maliban kina Gavin at Tony, sino pa ang lalapit sa kanya para sa isang espiritual na pagpapalitan ng Jade? Siyempre, kay Terence. Mas maraming scammer na ganito, mas mabuti. Hindi na niya hinintay na dumating si Gavin at ang iba pa at i-scam siya. Mas mainam kung maaari nilang dayin siya ng tig-$100 kung gayon hindi na niya kailangang mag-alala pa kung paano kumita ng espiritual na Jade. Tama ang hula ni Terence, ang utak sa likod nito ay si Gavin. Ang pinagmulan ng insidenteng ito ay noong nagyayabang si Tony sa ibang mga baguhan ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya sinasadyang mawala ang balita na si Terence ay niloko nila ng mabuting Jade. Dahil dito, naging katawa-tawa si Terence, at hindi sinasadyang ibinaling ng mga baguhan ang kanilang atensyon sa kanya. Maaari niyang ipagpalit ang ilang walang kwentang piraso ng Jade para sa isang magandang piraso ng Jade na puno ng espiritual na enerhiya mula sa taong ito. Sa ganoong buhay na bodhisattva na naninirahan sa tabi niya, hindi ba siya parurusahan ng langit kung hindi siya bumisita at makakuha ng ilang mga benepisyo? Sa orihinal, ang lahat ng mga baguhan ay mayroon lamang isang piraso ng espiritual na Jade na ibinigay ng malugod na pavilion. Ang piraso ni Terence ay nadaya na ni Gavin, at wala na siyang ibang mapapala rito. Kaya kahit na ang mga baguhan ay may ganitong ideya, maaari lamang nilang hawakan ito. Pero iba na ngayon. Randolph at nanalo si Hernan ng 15 piraso ng spiritual Jade mula kay Gavin kahapon. Ayon sa normal na logika, ang dalawang allipiers na, espiritual na si Jade ay natural na mapupunta sa mga kamay ni Terence. Kaya sa magdamag, lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay muling napukaw. Gusto ng lahat na gamitin ang sarili nilang walang kwentang Jade para ipagpalit ang magaling na Jade ni Terence. Gayunpaman, si Terence ay hindi tunay na tanga. Kung wala siyang maisip na magandang dahilan, hindi alam ng mga baguhan na ito kung paano magsisimula kahit gaano pa sila kasabik. Bagamat hindi masyadong matalino si Terence at nalinlang ni Gavin at Tony sa Jade, isa pa rin siyang taong kayang talunin si Tony sa isang galaw. Ang mga bagong taong ito ay hindi nag-iisip na maaari nilang gulo ang halimaw na ito. Kung nagsinungaling siya sa kanya ng hindi pinag-iisipan, ang mga kahihinatnen ay mahirap sabihin kung nalantad siya. Baka mabugbog pa siya ng kalahati hanggang mamatay. Gayunpaman, malinaw na ito ay isang magandang piraso ng sariwang karne sa harap nila, ngunit hindi nila ito makakain. Ang mga baguhan ay nasa isang estado ng matinding pagkabalisa. Sa huli, hindi na nila ito napigilan at sa wakas ay humingi ng tulong kay Gavin, ang pinakamatandang senior in charge. Kapag nagkaroon ng isa, magkakaroon ng pangalawa. Sa huli, lahat ng iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ang tumakbo kay Gavin para ipahayag ang kanilang katapatan. At nangyari ang eksenang ito pagkatapos ng pagtatapos ng araw ng paggabay ngayon, nang si Baron ay nagbibigay kay Terence at sa iba ng ilang tip. Tungkol dito, natural na tuwang-tuwa si Gavin. Matagal na niyang inaabangan ang eksenang ito. Siyempre, hindi niya mabibigo ang mga bagong dating na humingi ng tulong. Hindi lamang siya nagbigay ng ilang piraso ng walang kwentang Jade para sa bawat isa sa kanila, ngunit maingat din siyang nag-isip ng dahilan para sila ay dumating. Naturally, maliban kay Tony, si Chenming, ang unang taong sumama sa kanya, ay naging pinakamahusay na tao upang subukan ang pagiging posible ng planong ito, at iyon ang dahilan kung bakit si Chenming ay pumunta sa kanyang pintuan. How do you want to exchange it for Spirit Jade? Hindi ba pareho ang Spirit Jades? Ano ang dapat baguhin? Nagkunwaring nagulat si Terence. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, halos nahulaan niya ito. Ngayong kailangan na niya ang espiritong si Jade, dahil ang kabilang partido ang nagkusa na ipadala si Jade sa kanyang pintuan, natural na wala siyang dahilan para tanggihan ito. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makipagtulungan sa aksyon, kung hindi ay paghihinalaan siya.
Saglit na nag-isip si Chenming at nagtanong, ang 15 piraso ng espiritual na jade na nawala sa iyo kahapon ni Kuya Mold ay nasa iyong mga kamay, tama ba? May problema ba? Hindi direktang sumagot si Terence, ngunit nagtanong pabalik. Naisip ni Chenming na tinanggap ni Terence ang kanyang kahilingan, kaya inayos niya ang kanyang mga pag-iisip at sinabing, ganito, ang bag ng espiritual na jade na ibinigay sa iyo ni Kuya Mold ay isang pampublikong pondo na pansamantalang idineposito sa kanyang mga kamay. Sa isang sandali ng pagkadesperado, hindi niya sinasadyang nahalo ito. Hindi naman sa hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na jade bilang collateral, ngunit ang pondong ito ay may iba't ibang antas ng pampublikong antas, alam mo na ang pondong ito ay nasa itaas, ng kalidad na jade, at ang nakatatandang kapatid na si Mold ay hindi makakahanap ng ganoon karaming mataas na kalidad na jade na babayaran ito sa maikling panahon. Sumulyap si Chenming kay Terence, at nagpatuloy pagkatapos makitang hindi siya natinag, kapag nakita ng mga nakatataas ang anumang pagkakaiba sa kalidad ng mga account, mapaparusahan ang nakatatandang kapatid na si Mold. Bilang isang bagong disipulo, hindi ako pwedeng tumayo na lang at walang gagawin, kaya si Gavin ay natural na gumawa ng palusot na ito sa kanyang sarili, at ito ay napakamakatwiran sa unang tingin, na walang iniiwan na halatang butas. At saka, totoo itong high-grade jade, pero kay Gavin iyon. Kaya gusto mong palitan ko ang mga espiritual na jade na ito para sa kanila at gamitin ang mga ito para pasayahin si Kuya Mold. Sagot ni Terence. Tama, kaya iniisip ko kung papayag si Kuya Terence na makipaghiwalay dito. Tumango si Chenming. Hindi napigilan ni Terence na napangiti siya. I can understand what you're saying, but from the beginning to the end, it's senior brother Mold's own business. Nagkamali siya at natural na dapat parusahan. Ano ang kinalaman nito sa akin? At saka, ikaw na mismo ang nagsabi na ito ay isang dekalidad na jade. Sa tingin mo ba, tulala ako para gamitin ito ng ordinaryong jade? Hindi mo ako naiintindihan, Terence bro. Alam kong medyo sobra para sa iyo, ngunit hindi kita hahayaan na mawala ka. Ipagpalit ko ang 2 piraso ng magandang jade para sa isa sa iyo, paano iyon? Alam ni Chenming na hindi papayag si Terence ng ganoon kadali, kaya nag-alok siya ng mapang-akit na presyo. Ito. Nagpanggap si Terence na naantig, ngunit umiling pa rin, bagaman ang iyong 2 piraso ng ordinaryong jade at ang aking piraso ng mataas na kalidad na jade ay halos magkapareho ang halaga, wala pa rin akong maraming benepisyo. Huwag mong kalimutan na ilang beses na akong tinarget ni Kuya Mold dati. Dahil walang malinaw na benepisyo, bakit ko siya tutulungan? Bakit hindi mo ako bigyan ng magandang dahilan? Saglit na nag-alinlangan si Chenming bago siya nagngingit at sinabing, sige, 3 espiritual na jade para sa isa. Dapat masaya ka ngayon, di ba, Kuya Terence? Kahit na ang isa sa iyong mga dekalidad na jade ay katumbas ng 2 normal na magandang jade, 3 para sa isa, tiyak na kumikita ka. Hehe, magaling din umarte ang lalaking ito. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa sarili. Nag-isip siya saglit at sa wakas ay tumango, sige, deal. Sa mga tuntunin ng halaga, ang isang magandang piraso ng jade ay katumbas ng 1,000 piraso ng walang silbing jade. Isinasantabi ang lahat ng iba pang mga kadahilanan, ang 3 para sa isa ay isang malaking kawalan kay Terence. Kung tutusin, noong huling beses na-scam siya ni Gavin, it was at least 25 for 1. 3,645. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Noong nakaraan, ang palusot ni Gavin ay gusto niyang ipagpalit ang maliit na espiritong si Jade sa pag-ukit ng Jade ng ibang tao, kaya maaaring gamitin ni Terence ang dahilan na ito ay isang pambihirang bagay upang itaas ang presyo ng walang anumang pagpigil. Handang makipagtulungan ang kabilang partido para scam siya, kaya walang masabi. Gayunpaman, ang pakikitungo kay Chenming sa pagkakataong ito ay walang ganoong dahilan. Ito ay isang normal na pagpapalitan ng espiritu Jade. Pagkatapos ng lahat, mula sa pananaw ng isang normal na tao, ang pagpapalit ng isang mataas na kalidad na Jade para sa 3 normal na kalidad na Jade ay hindi isang kawalan para kay Terence.
Kung hihingi pa siya, maghihinala ang mga tao na nalaman na ni Terence na ang mga ito ay walang kwentang jade. Kung tungkol sa pagtuklas na ang mga ordinaryong magagandang jade na ito ay walang silbi pagkatapos ng transaksyon, iyon ay ibang bagay. Sa pag-atres ng 10,000 hakbang, hindi makatutuhanang mag-alok ng presyong 10 dolyar para sa $1 sa isang baguhan tulad ni Chen Ming. Kahit na alam ni Terence na ito ay napakaliit, maaari lamang niyang tanggapin ito sa pagkakataong ito. Bibigyan niya muna ng mga benepisyo ang mga taong ito, at pagkatapos ay mas maraming tao ang magpapadala kay Jade sa kanyang pintuan. Ang isang maliit na batis ng tubig ay agos ng mahabang panahon, at sa pamamagitan lamang ng paghahagis ng mahabang pila ay makakahuli siya ng malaking isda. Pagkatapos ng lahat, kay Terence, hanggat nasa kanyang mga kamay ang Jade Space, anumang piraso ng walang kwentang Jade ay mabuting Jade. 25 for 1, 3 for 1, it was a good deal. Pagkatapos ng deal na ito, nahuhulaan na ni Terence na ang idiot halo sa paligid niya ay lalakas at lalakas lamang. Kapag nalaman na ito ng lahat, sunod-sunod na lalapit sa kanya ang mga tao para ipagpalit ang espiritong si Jade at samantalahin siya. Hindi nila alam na sa ilalim ng takip nitong idiot halo, masayang kumikita si Terence. Napakurap-kurap si Terence nang makita niyang inilabas ni Chen Ming ang 6 na Spirit Jade. Gusto mong palitan ng 2 piraso. Not bad. Maaari mong suriin itong mabuti. Sinabi ni Chen Ming na may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kakaiba. Kung ayaw niyang makipagtulungan, ang mga salita ni Chen Ming ay nagsiwalat ng 2 napakalinaw na kapintasan. Una, bilang isang baguhan, ang iba ay mayroon lamang isang espiritual na jade bawat isa. Hindi ba siya natatakot na maghinala si Terence kapag naglabas siya ng 6? Pangalawa, kung ibang tao ang nasa posisyon ni Chen Ming, ang pinakamagandang gawin ay kunin ang espiritong si Jade at umalis kaagad pagkatapos pumayag si Terence sa deal. Sino ang magpapaalala kay Terence na suriin itong mabuti? Hindi ba siya natatakot na si Terence ay talagang gawin ito sa harap niya at malaman na lahat ito ay walang kwentang Jade? Siya ay malinaw na hindi mukhang tulad ng isang hanggal na tao, ngunit siya pa rin ang nagsiwalat ng isang malinaw na kapintasan. Ang weirdo talaga ng lalaking ito. Natagpuan ito ni Terence na kakaiba, ngunit hindi niya ito pinansin. Kung tutuusin, gusto niya ang 6 na piraso ng walang kwentang Jade. Kung talagang gusto niyang suriin ang mga ito ayon sa mga salita ng kabilang partido, hindi na matutuloy ang pagkilos. Agad niyang ipinagpalit ang mga espiritual na jade gamit ang mga kamay ni Chen Ming, at sa hitsura ng pagtataka at kagalakan, natakot siya na babalikan ni Chen Ming ang kanyang mga salita. Itinago niya ang 6 na piraso ng walang kwentang jade at sinabing, gawin natin ito. Tumingin si Chen Ming kay Terence nang may pagtataka, ngunit hindi ito nagsalita. Matapos siyang batiin, pinanatili niya ang espiritong si Jade at umalis. Paglabas sa kuweba ni Terence, si Chen Ming ay hindi na bumalik sa kanyang sariling kuweba ngunit nagtungo sa kuweba sa katabing pinto, 15 kuweba. Sa oras na ito, hindi lamang si Tony ang may-ari ng kuweba, ngunit narito rin si Gavin upang malaman ang reaksyon ni Terence sa lalong madaling panahon. Nang makitang pumasok si Chen Ming, agad na nagtanong si Tony, nakuha mo ba ang espiritual na Jade? Tingnan ko. Napatingin si Chen Ming kay Gavin, na nakatayo sa tabi niya. Bagamat walang sinabi si Gavin, ang pagkaapurahan sa kanyang mga mata ay malinaw na nagpakita na si Gavin ay higit na nag-aalala tungkol sa isyong ito sa sandaling ito. Ang dalawa sa kanila ay nakatutok sa pagkolekta ng espiritual na jade na wala silang pakialam kung sila ay nabugbog o hindi. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam ng lamig si Chen Ming sa kanyang puso. Sa katunayan, noong unang iminungkahi ni Gavin ang ideyang ito, ang dapat sumubok kay Terence ay hindi siya, kundi si Tony. Gayunpaman, nakahanap ng dahilan si Tony para tanggihan ito at sa halip ay ibinigay ang misyon ng pagsubok na ito kay Chen Ming. Bagamat isa itong magandang pagkakataon na samantalahin si Terence sa pangalan, alam ni Chen Ming na si Tony ay natatakot na mabugbog, kaya itinulak niya si Chen Ming palabas bilang isang sakripisyo.
Ang Sky Class Masters ay hindi tunay na idiot, at ayon kay Gavin, si Terence ay nakakolekta na ng 2 tumpok ng jade. Napagtanto ng sinumang normal na tao ngayon na ang isang bagay na tulad nito ay hindi maaaring mangyari ng 3 beses hindi makatotohanan para sa isang tulad ni Terence na tumapak sa parehong hukay ng 3 beses. Ang palusot ni Gavin ay tila makatwiran, ngunit mayroong isang napakahalagang premise, at iyon ay hindi nakita ni Terence ang jade na kinuha niya noon. Sa totoo lang, kailangang maging ganap na tulala si Terence. Malalaman ng sinumang normal na tao na ang posibilidad ng tagumpay ay talagang napakaliit. Ang dahilan kung bakit gusto pa nilang gawin ang ganitong uri ng pagsubok ay isang fluke mentality lamang na dala ng tubo. Kung mabibigo ang pagsusulit, halos 100% mawawala ng galit si Terence, at ang taong ipinadala upang subukan siya ay mauuwi sa isang miserableng estado. Maswerte siya kung siya ay bugbugin ng kalahating buhay, ngunit baka mawalan pa siya ng buhay. Bukod dito, kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay, ayon sa mga patakaran ng North Island, siya ay namatay ng walang kabuluhan. Ito ay dahil ipinagbawal ng Heaven Rank North Island ang walang kwentang jade na ibenta bilang mabuting jade sa merkado. Kung lalabag ka muna sa mga patakaran, mabubugbog ka hanggang mamatay. Nararapat ka. Kahit si Tony, na hindi masyadong matalino, ay naiisip ito, kaya paanong hindi ito maiisip ni Chenming? Gayunpaman, dahil itinulak siya ni Tony palabas at pumayag din si Gavin, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito kahit gaano siya nag-aatubili. Kung tutuusin, siya ang nakababatang kapatid. Ngunit kahit na siya ay kanyang nakababatang kapatid, wala siyang pakialam sa kanyang kaligtasan matapos siyang subukan at direktang umabot upang humingi ng espiritual na jade mula sa kanya. Hindi niya talaga siya tinatrato bilang tao. Hindi mapigilan ni Chenming na makaramdam ng kaunting pagkasilaw sa kanyang puso. Sa ganoong backer, kailangan pa bang patuloy na umasa sa kanya? Say something. Nakuha ba niya ang spiritual jade? Anong ginagawa mo dito, tulala? Nabugbog ka ba ni Terence? Kumunat ang noo ni Gavin nang makitang hindi sumagot si Chenming. Nako, nagawa ko na. Si Terence ay isang hindi inaasahang tulala, hindi man lang niya sinuri at ipinagpalit lang ang 6 na piraso ng walang kwentang jade ng 2 magaling, at mukhang nakakuha siya ng napakalaking bargain. Mabilis na sumagot si Chenming pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan. Inilabas niya ang 2 espiritual na jade at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili, masyado akong masaya, napakasaya ko na nakalimutan ko ang tungkol sa bahay. Ay! Hahaha! Tuwang-tuwa sina Gavin at Terence nang makita nila ang mga espiritual na jade. Kinuha nila ang mga ito at pinagmasdang mabuti, natatakot na sila ay 2 sa mga walang kwentang jade na ibinigay nila kay Terence. 3,646. Gamit ang 6 na piraso ng jade para mabawi ang 2 piraso ng jade mula kay Terence, isa itong malaking biro. Gayunpaman, mabilis na nakagawa ng conclusion si Gavin. Ang espiritual na enerhiya sa 2 piraso ng espiritual na jade ay napakayaman, at sila ay talagang mataas ang kalidad na jade. Mukhang katulad ng sinabi ni Harry at Natoy, ang lalaking iyon hindi niya kailanman ginagamit ang espiritual na jade para sa paglilinang. Ni hindi niya alam na ginagamit namin ang walang kwentang jade para i-scam siya, at marahil ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili na siya ay naging isang mayaman na tao ang tanga. Si Gavin ay tumawa ng mapanukso, pagkatapos ay tumingin kay Chenming, nagawa mo ng mabuti. Gagantimpalaan kita ng isa sa mga espiritual na jade na ito, at ibibigay ang isa kay Tony. Lumubog ang puso ni Chenming. Ayon sa kasunduan, sino man ang nagdala ng nasayang na jade kay Terence ay makukuha ang lahat ng espiritong nakuha nila jade bilang kapalit nito, ngunit pinutol ito ni Gavin sa kalahati ng isang pangungusap. Ang paboritismong ito ay hindi makatwiran. Gayunpaman, kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo kapag nasa ilalim siya ng bubong ng ibang tao. Alam ni Chenming na kung gusto niyang magpatuloy sa pananatili rito, kailangan niya ng malakas na suporta. Sa ngayon, 2 lang ang pagpipilian para sa mga baguhan sa Green Cloud Pavilion, ang isa ay si Gavin, at ang isa ay si Terence, o si Baron, at ang iba pa.
Inakala ni Chenming na may tinatago si Terence, ngunit pagkatapos ng pagsubok, lalo na pagkatapos niyang magpahiwatig sa kanya, hindi nag-react si Terence. Katangahan lang niyang tinanggap ang isang grupo ng mga walang kwentang Jade. Talagang ikinagulat nito si Chenming. Pakiramdam niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Bukod dito, si Beren ang pinakamalaking taga-suporta ng grupo ni Terence. Mukhang napakalakas niya, at bilang pangatlong master ng pavilion, dapat man lang ay magkaroon siya ng lugar sa malugod na bagong pavilion. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Kahit na ang grupong ito ng mga tao ay tila makapangyarihan, sila ay talagang hindi masyadong maaasahan. Kung ikukumpara, bagamat nabigo siya sa performance ni Gavin, itinuring pa rin siyang malaking puno sa harap ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Sa pamamagitan lamang ng pagsandal sa isang malaking puno ay magkakaroon siya ng lilim at unti-unting napagtanto ang pagkahumaling sa kanyang puso. Salamat Kuya Mold Kuya. Kahit na hindi masaya si Chenming, kailangan pa rin niyang maging flattered. Si Tony, sa kabilang banda, ay nakakuha ng isang piraso ng mataas na kalidad na jade nang walang dahilan. Siya muttered hindi sinasadya, dahil ang ikasyam na kuya ay nagsabi nito, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang diskwento, ito ay orihinal na akin. Binigyan lang kita ng magandang pagkakataon para subukan ako, kaya malaki ang bentahe mo ng walang dahilan. Siguradong tuwang-tuwa ka, di ba? Wahahaha. Ipinikit ni Chenming ang kanyang mga mata ng walang imak. Nagtatago ka kapag nakakita ka ng gulo at nagsasamantala kapag nakakita ka ng pagkakataon. Paano ka walang hiya? Nang ipadala niya ang taong ito upang subukan ng tubig, mabilis siyang umiwas. Hindi niya inaasahan na magiging isang malaking buntot na lobo siya ngayon. Kung hindi dahil sa mukha ni Gavin, kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang itago ang kanyang lakas bilang isang Sky Class Full Master, mapapalo sana si Chenming sa bastard na ito. Ngunit ngayon, maaari na lamang niyang piliin na magtiis. Sige, Tony, huwag kang masyadong masaya. Lahat ay makakakuha ng isa, at gayon din ang iba. Si Gavin ay hindi napansin o nagmamalasakit sa kung ano ang nangyayari sa isip ni Chenming sa sandaling ito, ngunit ang nakakalokong pagtawa ni Tony ay nagpalungkot sa kanya. Kumunat ang noo niya at nagutos, pwede na kayong magsabi sa iba tungkol sa success ng test bukas. Dahil hindi pa napapansin ng tanga na iyon na si Terence, malamang hindi na siya makakapag-react in the future. Ayusin niyo na silang pumunta kay Terence isa-isa para makipagpalitan ng Spirit Jades. Dahil sumama na sila sa akin, natural na kailangan kong bigyan sila ng mga benepisyo. Gusto kong ibalik lahat ni Linford A15. Sige. Tuwang-tuwang sagot ni Tony. Ang makitang nascam si Terence ng paulit-ulit ay isang napakakasasyang bagay. Tumikim si Chenming mula sa gilid. Dahil hindi man lang makita ni Terence ang gayong halatang pahiwatig, hinayaan na lang niya ang mga bagay-bagay. Hindi naman niya pwedeng itaas lang ang hinala ni Gavin sa isang taong walang kinalaman sa kanya, di ba? Hindi siya gagawa ng katangahan. Nang sumunod na mga araw, pumunta si Terence sa ika-10 mine zone sa araw at bumalik sa kuweba sa gabi upang magtanim. Ngunit ang pagkakaiba ay palaging may naghihintay sa kanya sa pasukan. Lahat sila ay mga baguhan sa Green Cloud Pavilion, at lahat sila ay naghihintay kay Terence sa parehong dahilan ni Chenming na makipagpalitan ng mga Spirit Jade kay Terence. Masaya si Terence na makitang nangyari ito kung may lumapit sa kanya para sa espiritong si Jade, makikipagpalit siya sa kanila. Sa Chenming bilang isang president, ang halaga ng palitan ay palaging 3-1. Sa loob lamang ng ilang araw, kasama ang 2 ibinigay niya kay Chenming, si Terence ay nagkaroon ng kabuoang 15 espiritual na Jade, na kumita ng 30. Ngunit pagkatapos noon, kahit na ang idiot halo ni Terence ay kumalat sa malayo at malawak sa pamamagitan ng mga bibig ng mga baguhan, at kahit na ang mga baguhan sa iba pang 2 pavilion ay narinig ito, ni isa sa kanila ay hindi lumapit sa kanya para sa mga Spirit Jade. Hindi naman sa may konsensya sila, pero alam nilang lahat na wala ng magandang Jade si Terence. Kung muli nilang pinuntahan siya, isang grupo ng mga walang kwentang Jade ang makukuha nila mula sa kanya kahit anong pilit nilang gumawa ng dahilan.
Ang mga matalinong tao na ito ay natural na hindi gagawa ng ganoong katangahan. Tiningnan ni Terence ang 30 dagdag na piraso ng espiritual na jade sa kanyang jade space. Masaya siya, pero at the same time nanghihinayang. Kung gusto niyang ipagpatuloy ng mga matalino na iyon ang pagbibigay sa kanya ng walang kwentang jade, kailangan niyang ipaalam sa kanila na mayroon siyang mabuting jade. Gayunpaman, nangangailangan ito ng lehitimong dahilan, tulad ng kung paano ibinigay ni Moljo ang 15 piraso ng magandang jade sa pagkakataong ito. Kung hindi, kahit na gawin ni Terence, hindi niya maipaliwanag ang pinagmulan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi madaling dumating, at kailangan niyang maghintay ng matyaga. Pagkatapos magbilang, mayroon na ngayong mahigit 80 piraso ng espiritual na jade si Terence. Ito ay napakarami para sa mga normal na tao, ngunit para kay Terence na gustong makaipon ng 1,000 piraso ng espiritual na jade bago ang panloob na araw ng pagbubukas ng kalye sa susunod na buwan, ito ay isang patak pa rin sa balde. Sa kabutihang palad, ang kawawang tao ay mayroon pa ring 3 hanggang 400 piraso ng jade, at si Terence ay mayroon ng hindi bababa sa 400 espiritong si jade ngayon. Binubuo nito ang kalahati ng puwang, at marami pa siyang oras. Kung hindi, kailangang makipagsapalaran si Terence. Habang binibilang niya ang espiritong si Jade, hindi maiwasan ni Terence na ma-curious. Ano ang silbi ng Star Inkstone na napresyuhan ng 1,000 espiritong Jade? Hindi ito mukhang magkano, ngunit kung ito ay maaaring kahit na makagambala sa champagne bagay sa Jade Space, ito ay tiyak na hindi isang normal na bagay. Kailangang may kakaiba dito. 3,647. Bagamat hindi pa rin alam ni Terence ang mga eksaktong detalye ng bagay na ito, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na dapat ay may malaking background ang bagay na ito. Isang bagay na kahit siya ay interesado, natural, ay hindi maliit. Sabi nga sa kasabihan, may espiritu ang kayamanan. Ang bawat kayamanan ng langit at lupa ay naghihintay para sa kanyang nakatakdang tao. Ito ay isang pagkakataon na pagmamay-ari ng lahat. Bagamat hindi pa rin nalaman ni Terence ang tunay na paggamit ng Star Inkstone mula sa mapahamak na bagay na iyon, ang telepatikong koneksyon na mayroon siya dito ay totoo. Kitang-kita niya ang koneksyon sa pagitan niya at ng Star Inkstone, at malinaw na may hindi inaasahang sorpresa na naghihintay sa kanya kapag nakuha na niya ito. Ngunit tulad ng inaabangan ni Terence ang Star Inkstone, 100 milya ang layo sa tirahan ng isang inner sect disciple, may isang taong mas nahuhumaling sa bato kaysa sa kanya. Hindi man lang siya makatulog o makapagpahinga sa maghapon. Kung narito si Terence, magugulat siya at magiging alerto. Ang lalaking ito ay si Joel, ang tumataas na Sky Pavilion inner sect disciple na nakilala niya sa Hong Chamber of Commerce. Kung ikukumpara sa iba pang mga inner sect disciples ng tumataas na Sky Pavilion, si Joel ay halos hindi maituturing na pangalawang henerasyong cultivator, ngunit ang kanyang background ay malayo sa kasing lalim ng isang young master tulad ni Lindan. Sa tumataas na pavilion, kung ang isa ay walang malakas na background, kung gayon ang isa ay kailangang magkaroon ng malaking lakas. Kung hindi, ang isang tao ay walang habas na inaapi ng iba at hinding-hindi makakapag-stand out. Sa makatuwid, si Joel ay palaging napakamatulungin. Bilang karagdagan sa kanyang pang-araw-araw na paglilinang, ang lugar na madalas niyang pinuntahan ay ang Library Pavilion. Hanggat nagbabayad sila ng simbolikong bayad ng kaunting espiritong Jade, makakabasa sila ng libu-libong sinaunang plus eco bawat buwan. Isa itong pagtrato na tanging ang mga disipulo ng sekta ng sumisikat na Sky Pavilion ang maaaring tamasahin. Tulad ng para sa mga disipulo sa loob ng sekta ng iba pang 2 pavilion, kung gusto nilang pumasok sa Library Pavilion, ang presyo na kailangan nilang bayaran ay hindi lamang isang kaunting espiritong si Jade. Ang presyo na kailangan nilang bayaran para sa isang casual na biyahe ay talagang masakit. Walang ibang dahilan maliban sa katotohanan na ang Library Pavilion ay itinayo sa teritoryong pinamamahalaan ng tumataas na Sky Pavilion. Bilang isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion na walang malakas na background, alam ni Joel na kung gusto niyang tumayo, hindi siya basta-basta makakaasa sa kanyang pagsusumikap.
Kinailangan niyang magkaroon ng isang uri ng hindi inaasahang pagtatagpo, at ang pagkakataon ng hindi inaasahang pagtatagpo ay madalas na nakatago sa mga sinaunang aklat na ito. Upang mas mapalapit sa mga sinaunang aklat na ito, si Joel, bilang isang inner sect disciple ng mataas at makapangyarihang tumataas na Sky Pavilion, ay nagkusa pa na mag-apply bilang isang maliit na manager ng Library Pavilion. Pagkaraan ng 3 buong taon, naging pamilyar siya sa mga sinaunang aklat at class eco sa Library Pavilion, at isinaulo niya ang mga ito. Bilang karagdagan sa silid-aklatan, ang ibang lugar na madalas puntahan ni Joel ay ang palengke. Naturally, walang makikita sa labas at gitnang mga kalye, ngunit ang mahiwaga at high-end na mga panloob na kalye ay madalas na may ilang hindi inaasahang kayamanan, ilang mga kayamanan na hindi maintindihan ng maraming tao ngunit naglalaman ng malalim na kahulugan. Gayunpaman, ang panloob na kalye ay hindi isang lugar na madaling makapasok ng sinuman. Bagamat si Joel ay isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion, ang kanyang background ay hindi masyadong malalim, at ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas. Hindi rin siya nakakuha ng anumang nakasisilaw na resulta sa kompetisyon sa pagitan ng 3 pavilion, kaya hindi niya kailanman nakuha ang pagkilala sa panloob na kalye. Ang tanging pagkakataon na kailangan niyang makapasok sa kalye sa loob ay sa buwan ng araw ng pagbubukas. Ang mga pagkakataon ay palaging ibinibigay sa mga taong handa. Matapos ang walang pagod na pagsisikap ni Joel, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang pinapangarap sa araw ng pagbubukas ng panloob na kalye ilang araw na ang nakalipas. Ito ay isang pagkakataon na maaaring makatulong sa mga tao na maabot ang tuktok kahit na ito ay napabayaan ng lahat. Iyan ang mga star inkstone na naitala sa mga sinaunang aklat. Sa tuwing naiisip niya ang itim na bato, hindi maiwasan ni Joel na matuwa. Ito ay isang kayamanan na kahit ang Hong Chamber of Commerce ay mali ang paghusga. Kahit na ang presyo ng 1,000 espiritual na jade ay hindi itinuturing na mababa, kung ito ay talagang tulad ng sinabi ng mga sinaunang aklat, ang tunay na halaga nito ay higit sa 1,000 espiritual na jade. Maaaring higit sa 10 beses o kahit 100 beses pa. Nakakalungkot lang na walang 1,000 spirit jade si Joel sa kamay noon. Kahit na siya ay isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion, at ang kanyang buwan ng sweldo ay mas mataas kaysa sa mga disipulo ng iba pang 2 pavilion, hindi pa rin makatutuhanang asahan na kumita ng 1,000 spirit jade sa maliit na sweldong ito. Bukod dito, nananatili siya sa Library Pavilion bilang isang katiwala sa nakalipas na 3 taon at hindi lumabas para gumawa ng anumang high return mission. Sa makatuwid, hindi siya kasing yaman ng iba pang panloob na mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Ngunit sa kabutihang palad, sinabihan na ni Joel ang isang tao na hihiram siya ng 1,000 espiritong si Jade bago ang araw ng pagbubukas ng Inner Street sa susunod na buwan. Kahit na ang rate ng interes ay napakataas, hanggat matagumpay niyang nabili ang Star Inkstone, ang babalik na dala nito ay hindi bababa sa 10 beses o kahit 100 beses. Hanggat naghintay siya ng wala pang 1 buwan, mabibili na niya ang Star Inkstone na nakatala sa mga sinaunang aklat. Maiisip ang matinding emosyon ni Joel sa sandaling ito. Ito ay isang kayamanan na maaaring magbago ng kanyang buhay. Hindi nag-alala si Joel na may bumili ng Star Inkstone sa harap niya, dahil ang Star Inkstone ay mas bihira kaysa sa ibang kayamanan. Ito ay makikita mula sa katotohanan na kahit ang Hong Clan's Treasure Appraiser ay hindi nakilala ang tunay na halaga nito. Dahil lamang sa intuition ng isang appraiser na ang item na ito ay hindi karaniwan, kaya ito ay simbolikong na presyo sa 1,000 spiritual jade. Bukod kay Joel mismo, na nagbasa ng mga sinaunang aklat para sa layuning ito, walang ibang makakaalam ng paggamit ng Star Inkstone na ito, lalo pa ang gumastos ng 1,000 espiritong jade para bilhin ang kakaibang batong ito. Sa makatuwid, determinado si Joel na makuha ito. Biglang pumasok sa isip ni Joel ang isang hindi pamilyar na figure. Iyon ang araw na natagpuan niya ang Star Inkstone, ang grassroots rogue cultivator na hindi pa niya nakilala, nakatayo sa tabi niya. Sa hitsura nito, tila interesado siya sa Star Inkstone. Alam din kaya ng lalaking iyon ang halaga ng Star Inkstone. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, natawa si Joel sa kanyang sarili.
Hindi sa banggitin na ang mga grassroots rogue cultivators ay walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa anumang sinaunang classics, ang posibilidad na makilala niya ang Star Inkstone ay halos zero. At saka, kahit nakilala niya ito, maaari ba siyang magtipon ng 1,000 espiritong si Jade para bilhin ito sa harap niya? Gayunpaman, kahit na kinukutya niya ang kanyang sarili, hindi niya kayang mawala ang bituing Inkstone na ito. Gaano man kabaliw ang ideya, kinailangan niyang kunin ang panganib sa simula. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Nagpasya siyang maghintay doon sa gabi bago ang pagbubukas ng panloob na kalye sa susunod na buwan at bilhin ang Star Inkstone sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, kahit na ang grassroots rogue cultivator na iyon ay mahilig din sa Star Inkstone at nagawang mangolekta ng 1,000 espiritong si Jade, mapapatingin lang siya dito at mapabuntong hininga. Ito ay isang pagkakataon at kapalaran na sa akin lamang. Walang makakaagaw nito sa akin. Sa tulong nito, lalakad ako sa landas patungo sa tuktok. Kasabay nito, hindi alam ni Terence na ginawa na ng kanyang katunggali ang lahat ng paghahanda. 3,648. Sa katunayan, hindi man lang niya naisip kung paano makukuha ang natitirang espiritual na jades. Habang kumalat ang balitang niloloko siya ng magagandang jades ng maraming baguhan na may mga walang kwentang jade, ang unang dumating sa kanyang pintuan ay hindi ang mga baguhan mula sa ibang mga pavilion na sabik ding kumilos, kundi ang kaawa-awang senior na kapatid. Medyo nagulat si Terence sa pagbisita ng kanyang kaawa-awang senior, ngunit medyo masaya pa rin siya. Ang dahilan ay napakasimple. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nagpadala ng mahigit 300 hanggang 400 piraso ng jade na dati niyang binanggit. Ito ay isang malaking sako. Sa pagtingin sa sako na puno ng mga walang kwentang jade, natural na tuwang-tuwa si Terence. Tinansya niya na mayroong hindi bababa sa 350 piraso ng walang kwentang jade sa loob nito, at sa 80 piraso na mayroon na siya, mayroon siyang kabuuang 430 piraso ng espiritual na jade. Kakaiba kung si Terence ay hindi natuwa sa resultang ito. Ang kaligayahan ni Terence ay natural na nagpasaya rin sa mukhang mapait na lalaki, ngunit hindi niya maiwasang magtanong pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, Junior Brother Linford, may chismis na kahit na ang mga baguhan mula sa iba pang 2 pavilion ay narinig ito. Sinabi nila na ipinagpalit ka sa 15 piraso ng high-grade jade na may basurang jade. Anong nangyayari? Ang pagpapalit ni Terence sa mabuting jade ni Gavin ay alam na ng mapait na nakatatandang kapatid, at naisip niya na si Terence ay niloloko lamang ng hindi sinasadya. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa loob lamang ng ilang araw, at ang mga chismis ay kasing totoo ng mga ito. Kahit na si Terence ay tanga, gaya ng sabi ng mga chismis, saan niya nakuha ang 15 piraso ng jade na ito? Inakala ng iba na ito ang 15 piraso ng jade na natalo ni Gavin sa taya, ngunit alam ng kawawang senior brother na ang mga piraso ng jade na ito ay nasa kamay ni Randolph at Hernan. Ayaw ni Terence ng kahit isang piraso. At kung bibilangin niya ang espiritual na jade na nawala sa kanya kay Gavin, bilang isang baguhan, hindi dapat magkaroon ng kahit isang magandang piraso ng jade si Terence sa kanya ngayon. Ngunit ang mga chismis ay hindi tunay na peking kung ito ay isang alingaw-ngaw lamang, ito ay maaaring nangyari sa gitna ng bayan, ngunit ang lahat ng ito ay mga sky-class masters, at hindi nila maaaring hindi alam kung paano naiiba sa pagitan ng dalawa. Ito ay talagang isang maliit na lihim ng minahan. Senior kuya ko, pagkatapos mong marinig ito, kailangan mong ilihim sa akin. Alam ni Terence na tatanungin siya ng lalaki ng tanong na ito, at naghanda siya ng dahilan para dito. Siyempre, hindi niya babanggitin ang Jade Space. Huwag kang mag-alala, Junior Kuya Linford. Talagang sikreto ko ito. Pero kung hindi komportable, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Sabi ng lalaki. Nag-aalala lang siya sa sitwasyon ni Terence, hindi sa gusto niya malaman kung ano ang lihim ni Terence. Nakangiting umiling si Terence, wala lang. Alam mo namang refiner ako, kuya ko. Napagtanto ko kamakailan na kung gagamitin ko ang walang kwentang jade na ito bilang pandagdag na material, maaari nitong tumaas ang success rate ko. Kaya gumawa pa ako ng ilang pills at binente ko ito sa palengke.
Kaya ko nakuha ang magandang jade na ipinagpalit nila. Nakikita ko. Biglang naintindihan ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ngunit pagkatapos ay nagtanong siya, pero Junior Brother Linford, dahil ginamit mo ang mga table tasks upang ipagpalit ang magagandang jade na ito, bakit hindi mo ito itago para sa iyong sariling gamit? Baka mas kumikita ka kung gagamitin mo ang mga ito para tumulong sa pagpino ng iyong tableta. Totoo iyon. Kaya naman masaya akong magpanggap na tulala sa kanilang mga mata at palihim na kumita ng kayamanan. Humalaklak si Terence. Sa pagkakataong ito, kahit ang kaawa-awang senior na kapatid ay natuwa. Nagtataka ako kung bakit ka magdurusa ng napakalaking kawalan sa iyong karunungan, Junior Brother Linford. Kaya ayun ang nangyari. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Ang kawawang tao ay hindi nagsisinungaling, siya ay talagang nag-aalala tungkol kay Terence bago pumunta dito. Naantig si Terence, ngunit nagningning ang kanyang mga mata. Lumingon siya, iniwasan ang mga mata ng lalaki, at naglabas ng 30 piraso ng espiritual na jade. Inilagay niya ang mga iyon sa isang bag at iniabot sa kawawang lalaki. Natigilan ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, Junior Brother Linford, ano ang ibig mong sabihin dito? Baka iniisip mo na ako, ang iyong senior martial brother, ay kapareho ng iba, hinahanap ka para ipagpalit ang basura kay Jade ng magaling na Jade. Mabilis na paliwanag ni Terence nang makitang nagagalit ang kawawang lalaki. Senior kuya ko, masyado kang nag-iisip. Kung susundin natin ang exchange rate na 3 sa 1 tulad ng iba, ang 30 piraso ng bot-ihing Jade ko ay hindi maipapalit sa lahat ng walang kwentang Jade mo. Humihingi lang ako ng paumanhin na pinasimulan kita ng pag-alala sa akin, kaya't ipinapahayag ko lang ang aking katapatan. Pero, Junior Brother Linford, mas kailangan mo ang mga jade na ito kaysa sa akin. Kahit medyo naantig ang kaawa-awang senior na kapatid, pinilit pa rin niyang huwag itong tanggapin. Speaking of which, hindi pa niya nakita ang napakaraming piraso ng mabuting jade sa kanyang mga taon bilang manager. Sapat na ang 30 piraso ng magandang jade para tumagal siya ng mahabang panahon. Hehe, senior kuya ko, wala kang dapat ipag-alala sa akin. Huwag mong kalimutan, nakikita pa rin ako sa pag-refine ng medicinal pills, lalo na't binigay mo sa akin ang napakaraming walang kwentang jade. Sapat na sa akin na mag-refine ng maraming medicinal pills. Kaya, tanggapin mo na lang itong mga spiritual jades na ito ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ba nating maging sobrang disappointing sa pagitan natin? Parehong Randolph at tinanggap ito ni Hernan, ngunit hindi mo ginawa, nakangiting sabi ni Terence, hindi mo ba ako tinatrato bilang iyong sarili? Ang mga salita ni Terence ay naging mahirap para kay senior na tumanggi. He said guiltily, then. Sige, magiging walang hiya ako at sasamantalahin ko si Junior Brother Linford sa pagkakataong ito. Tatandaan ko ang pabor na ito sa aking puso. Kung ito ay dati, maaaring iginiit niya na huwag tanggapin ito, ngunit ngayong ipinagkatiwala sa kanya ni Baron ang gawaing ito, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas upang labanan si Gavin sa hinaharap. Naturally, mas maraming espiritu jades, mas mabuti. Senior kuya ko, masyado kang seryoso. Ang pagtulong sa'yo ay katulad ng pagtulong sa sarili ko, diba? Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanan na kailangan niyang mag-ipon ng espiritong si Jade para makabili ng mga Star Inkstone, marami pa sana siyang naibigay. Gayunpaman, pagkatapos magbigay ng 30 piraso, siya ay naiwan na wala pang 500 piraso. Kung nagbigay pa siya, baka hindi na siya sapat pagdating ng panahon. Nagpapasalamat na tumango ang lalaki at maingat na inilagay ang jade. Nag-isip siya saglit at pinaalalahanan si Terence. Junior Brother Linford, sigurado akong narinig mo na ang kasabihan, ang pagkakaroon ng isang lalaki ng jade ring ay magdudulot ng krimen. Bagaman alam ng iba na maaari kang mag-concoct ng mga table tasks, at hindi mahalaga kung ito ay lumabas, ngunit kung ang iyong tagumpay ay napakataas, ito ay magdudulot ng kaguluhan sa kalaunan. Kaya mas mabuting maging mas maingat sa hinaharap. Kuya ko, don't worry. Alam ko na ang gagawin.
Sagot ni Terence. Aalis na sana ang kawawang lalaki, ngunit matagal siyang nag-alinlangan bago siya umalis. Sa huli, nilingan niya si Terence at sinabing, Junior Brother Linford, dahil isa kang alchemist at hindi mababa ang rate ng iyong tagumpay, iniisip ko kung matutulungan mo ba akong pinuhin ang isang tableta na tinatawag na Foundation Breakthrough Pill. 3,649. Isang Foundation Breakthrough Pill. Nagulat si Terence, ito ang unang beses na narinig niya ang pill na ito, ngunit ang pangalan mismo ang nagsabi sa kanya na makakatulong ito sa isang foundation stage practitioner na makalusot. Hindi ko pa ito nakita dati, ngunit kung mayroon kang recipe ng tableta, maaari ko itong subukan. Mayroon akong pill recipe dito. Agad na kumuha ng recipe ang kawawang lalaki at ibinigay kay Terence. Kinuha ni Terence ang recipe at tiningnan ito ng mabuti. Napagtanto niya na ang Foundation Breakthrough Pill na ito ay isang level 4 na tableta tulad ng Heaven's Path Golden Pill, at ang mga epekto nito ay tulad ng kanyang hinulaang. Nagkaroon ito ng parehong epekto ng Golden Pill ng landas ng langit. Gayunpaman, kahit na pareho silang kapaki-pakinabang para sa mga eksperto sa pagtatatag ng foundation, mayroon pa ring kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Bagamat ang Foundation Breaking Pill ay maaaring gamitin upang tulungan ang isang eksperto sa foundation stage na malagpasan ang hadlang, maaari itong magamit upang malagpasan ang hadlang sa pagitan ng unang yugto ng foundation stage at ang rurok ng maagang yugto ng foundation stage, o ang hadlang sa pagitan ng peak ng maagang yugto ng foundation stage at ang gitnang yugto ng foundation stage. Hanggat ito ay kinuha, maaari itong makatulong sa pambihirang tagumpay. Gayunpaman, mayroong isang paunang kinakailangan para magkabisa ang tabletang ito. Iyon ay, ang taong kumuha nito ay dapat na hinawakan ang cultivation barrier. Kung hindi matugunan ang kondisyong ito, gaano man karaming beses ininom ang tabletang ito, wala itong epekto. Bilang karagdagan, ang pag-inom ng Foundation Breaking Pill na ito ay hindi ginagarantiyahan ang isang tagumpay. Kung ito ay mula sa unang bahagi ng foundation stage hanggang sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ito ay magiging mas mahusay, ngunit kung ito ay mula sa huling bahagi ng foundation stage hanggang sa tuktok ng huling foundation stage, ito ay depende sa kalidad ng tableta. Kung ang kalidad ay hindi maganda at ang kakayahan ng taong kumukuha nito ay hindi maganda, hindi ito madaling makalusot. Kung ikukumpara, ang Heaven's Path Golden Pill, na kilala rin bilang ang Foundation Breaking Golden Pill, ay maaari ding gamitin para makalusot sa mga hadlang. Maaari rin itong magamit bilang isang tableta ng karanasan kapag hindi pa nahawakan ng isa ang cultivation barrier. Ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa tableta na lumalabag sa pundasyon. Upang magbigay ng isang simpleng halimbawa, si Terence ay pumasok sa unang bahagi ng foundation stage sa loob ng ilang sandali, ngunit ito ay hindi masyadong matagal mula nang siya ay pumasok dito. Hindi pa rin niya nahawakan ang hadlang sa tuktok ng maagang foundation stage. Kung uminom siya ngayon ng tableta para sa pagbagsak ng pundasyon, ito ay ganap na walang silbi, ngunit kung gagamitin niya ang isa upang mahawakan ang hadlang at ang isa ay masira ang hadlang, maaabot niya kaagad ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Sa makatuwid, kahit na pareho silang mga table task sa ika-4 na grado, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng mga table task. Ngunit ito ay tila masyadong maluho, ang mga sangkap ay hindi kasing komplikado ng Golden Pill, at maaaring ihalo ni Terence ang mga ito upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Sa hitsura nito, ang race eta para sa pundasyon ng pagbuo ng barrier breaking na tableta ay dumating sa tamang oras. Higit pa rito, dahil isa itong grade 4 na tableta, maaaring gamitin ni Jenny ang Shenong Medicinal Cauldron na binago niya para pinuhin ito. Ito ay sapat na upang magarantya ang rate ng tagumpay. Sa pag-iisip na iyon, tumango si Terence, "Senior kuya ko, tiwala ako na maaari kong subukan ang tabletang ito, ngunit kakailanganin ko ng ilang oras upang tipunin ang mga sangkap." Bagaman ang mga sangkap na kailangan para sa tabletang ito ay hindi kasing komplikado ng Golden Pill ng Foundation Establishment, isa pa rin itong tabletang pang-4 na grado. Aabutin ng ilang oras upang tipunin ang lahat ng mga sangkap.
Lumiwanag ang mga mata ng nakatatandang kapatid at sinabi niya, mayroon akong mga halamang gamot dito, at inihanda ko ang tatlong bahagi nito. Gayunpaman, inilagay ko ang mga ito sa aking tirahan sa kuweba. Kung maaari mong pinuhin ang mga ito, babalik ako at kukunin sila para sa iyo. Dahil doon, umalis ang lalaki sa kuweba nang hindi naghihintay ng tugon ni Terence. Hindi na siya makapaghintay na makuha ang mga halamang gamot. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Matagal na niyang kilala ang lalaking ito, at ang impresyon na ibinigay niya sa kanya ay isang watansyoy na wala man lang makuha mula sa kanya. Hindi pa niya ito nakitang ganito kabalisa. Kung tutuusin, hindi katakataka na tuwang-tuwa ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Dalubhasa na siya sa unang bahagi ng foundation stage. Maraming taon na ang nakararaan, at ngayon ay natigil siya sa hadlang sa pagitan ng unang bahagi ng foundation stage at ang rurok ng maagang foundation stage ng higit sa kalahating taon. Kahit anong hirap niyang nilinang, walang senyales na lumuluwag ito. Kung ito ay ayon sa kanyang orihinal na personalidad, hindi siya magiging balisa gaya ng ngayon. Maaari siyang magpatuloy sa dahan-daang paglilinang at maghanap ng pagkakataong makalusot. Ngunit noon iyon at ngayon. Delikado ang sitwasyon ni Beren, at sa sandaling mailipat siya sa labas ng pavilion, kahit na para sa kapakanan ng mga kapwa-disipulo ni Terence na tapat sa kanya, kailangan niyang tumayo at buhatin ang haligi. At sa lakas lamang ng maagang foundation stage, malinaw na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Gavan. Ang pinakadirekta at epektibong paraan upang malagpasan ang hadlang na ito sa maikling panahon ay ang foundation breakthrough pill. Kung siya ay nasa huling bahagi ng foundation stage at nais na makapasok sa tuktok ng huling foundation stage, maaaring hindi epektibo ang isang foundation breaking pill. Ngunit para sa kanya sa unang bahagi ng foundation stage, ito ay halos 100% na tagumpay. Para sa sino mang magsasaka, ang pinakakasyasyang bagay sa mundo ay palaging ang tagumpay ng lakas. Natural na walang exception ang miserableng senior brother. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang lalaki na may dalang basket na puno ng mga halamang gamot sa kanyang likod. Napakabilis niya kaya napatulala si Terence. Ang lalaking ito ay maaaring maging ganito kabilis. Nagtaka pa si Terence kung mayroon na siyang lightning storm boots at butterfly microstep ngayon. Junior Kuya Linford, halika at tingnan mo kung sapat na ang mga halamang ito. Kung hindi, mag-iisip ako ng paraan para makakuha pa. Sabi ng kahabag-habag na senior na kapatid habang hinahabol ang hininga. Tumango si Terence at binilang ang mga sangkap ayon sa recipe. Katulad nga ng sinabi ng mapait na nakatatanda, may 3 set ng mga sangkap dito, na nangangahulugang kung matagumpay niyang magawa ang lahat ng ito, makakagawa siya ng 3 table task na foundation breaking. Kahit na ang posibilidad ng pagkabigo ay isinasaalang-alang, ang pinaka-pesimistikong pagtatansya ay ang hindi bababa sa isa sa mga ito ay maaaring matagumpay na pinuhin sa napakaraming materyales. Ang mga halamang gamot na ito ay sapat na. Terence looked at the guy, confused. Senior kuya ko, hindi mo naman siguro alam dati na alchemist ako, so bakit ang dami mong pinaghahandaan na herbs? May iba ka bang tutulungan na ayusin ang mga ito? Sa lohikal na pagsasalita, kung ang kawawang nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi isang alchemist mismo, siya sa karamihan ay magtitipon ng espiritong si Jade upang bilhin ang pundasyon ng pagbuo ng barrier breaking na tableta mula sa merkado. Hindi siya magsisikap na mangolekta ng napakaraming halamang gamot. Kung tutuusin, kahit gaano pa karaming mga halamang gamot ang nakatambak, hindi ito magiging mga tabletang panggamot. Kakailanganin pa rin niya ng tutulong sa kanya na pinuhin ang mga ito. Tama. I was planning to apply for it from the pill hall, but the price is too high. I can't gather the money in a short time. Since you can refine it, it's great. Sabi ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid na tuwang-tuwa. Pill hall. Napakurap si Terence. Bagamat ang mga bagong dating na ito ay matagal nang nasa malugod na bagong pavilion, wala pa rin silang pangkalahatang pag-unawa sa istruktura ng kapangyarihan ng 3 malalaking pavilion at ng mga independenteng bulwagan sa North Island. Pagkatapos ng lahat, ang malugod na bagong pavilion ay hindi nagturo sa kanila tungkol sa bagay na ito.
Sa normal na mga pangyayari, unti-unti na lang nila itong makikilala pagkatapos nilang matagumpay na makapasok sa tatlong malalaking pavilion sa foundation stage. Siyempre, ang Ling Jade Hall ay exception. 3,650. Oo, ang Hall of Pills ay isa sa mga independenteng departamento sa labas ng tatlong pavilion, tulad ng Spirit Jade Hall at ang Welcome New Pavilion. Halos lahat ng alchemist sa North Island ay nagtitipon doon, at sila ang may pananagutan sa pagpino ng mga pills para sa mga disipulo ng tatlong pavilion. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay huminto at idinagdag. Ang pagtrato daw doon ay mas mahusay kaysa sa ibang mga lugar. Junior Brother Linford, dahil isa kang alchemist, baka pwede kang sumali in the future. Iyon lang ang lugar na hindi maaaring hadlangan ng tatlong malalaking pavilion, at ito ay pinamamahalaan ng Pill Pavilion ng gitnang isla. Itinatag ito ni Master Zhang Lijiu, at hanggang ngayon, siya ang pinuno ng Pill House. Siyempre, marami ring alchemist ang nasuhulan ng tatlong pavilion ng pribado, pero nasa cooperative relationship lang. Kahit na gustong guluhin ka ni Linden, napakahirap talaga. Kung walang anumang benepisyo, napakahirap para sa mga alchemist na iyon na magtrabaho ng husto para sa kanya. Oh! Kaya kung sasali ako sa Hall of Pills, makikita ko si Master Zhang Lijiu sa Pill House. Gumagalaw ang puso ni Terence. Paano ito posible? Bagamat sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Pill House, ang mga Pill Masters ay ipinanganak at lumaki sa North Island. Tanging ang pinuno ng Pill House lamang ang maaaring pumunta sa Pill House upang kolektahin ang mga materyales at kolektahin ang ani. Gayunpaman, ito ay tatagal lamang ng ilang araw, at kailangan nilang bumalik pagkatapos nito. Paano nila makikita si Master Zhang Lijiu? Sa tingin mo ba ganoon kadali iyon? Umiling ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Ganun ba? Pag-uusapan natin to pagdating ng panahon. Walang pag-aalinlangan na umiling si Terence. Bagamat nakakagawa siya ng mga table tasks, higit na umasa siya sa Shenong Medicine Cauldron na binago ni Jenny. Hindi siya purong alchemist. Bukod dito, ang pangunahing gawain niya ngayon ay pumunta sa Middle Island para hanapin si Zhang Lijiu. Kung sasali siya sa bulwagan ng alchemy, magiging mahirap na makakuha ng misyon sa Middle Island maliban kung na-promote siya sa Pavilion Master. Kahit na siya ang master ng pavilion, kailangan niyang bumalik ng mabilis walang gaanong punto doon. Dagdag pa, ayaw ni Terence na matuklasan ang kanyang sikreto, magdadala ito sa kanya ng walang katapusang problema kung may makakaalam. Tinalikuran ni Terence ang pag-iisip at nagtanong, "Senior kuya ko, sinabi mo lang na kailangan mong magbayad ng malaking halaga para mahanap ang pill hall para magpino ng mga pills." Siyempre, hindi madali para sa mga taong iyon mula sa Pill Hall na magpino ng mga table tasks. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nagsabi na may matagal na takot. Ayon sa mga tuntunin ng Pill Hall, kailangan nating magbigay ng 2 set ng mga materyales upang pinuhin ang anumang uri ng tableta. Kailangan din nating magbigay ng isang malaking halaga ng espiritual na jade. Kung ito ay isang hindi sikat na tableta, kailangan nating maghanap ng paraan upang maibigay ang formula ng tableta. Ang foundation breaking pill na kailangan ko ngayon ay hindi isang hindi sikat na pill, ngunit bilang karagdagan sa pagbibigay ng 2 set ng mga sangkap, kailangan kong magbayad ng karagdagang 200 spirit jade na piraso. Junior Brother Linford, sa tingin mo ba ay masyadong mataas ang presyong ito? Isa pang 200 espiritual na jade. Ang presyong ito ay talagang medyo pinalaki. Alam ni Terence na ang pagiging alchemist ay isang kumikitang negosyo, ngunit ito ay sobra pa rin para sa kanya. Ang kabuuang halaga ng 2 set ng medicinal herbs ay halos 12 piraso ng spiritual jade. Hanggat nagsusumikap sila, maaari pa rin silang kolektahin, at ito ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na hanay ng mga ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, ang labis na 200 piraso ng espiritual na jade ay masyadong pinalabis. Para sa isang mababang antas na tagapangasiwa tulad ng kawawang nakatatandang kapatid, aabutin siya ng hindi bababa sa 10 taon upang makaipon ng napakaraming espiritual na piraso ng jade. Sulit na magbayad ng napakalaking presyo kung masisiguro nila ang success rate.
Kung tutuusin, ang presyo ng foundation breaking pill sa merkado ay 400 spiritual jades. Kung ang presyong ito ay mapapalitan ng foundation breaking pill, profit pa rin ito. Mapait na ngumiti ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at nagpatuloy, ngunit ang problema ay hindi ginagarantiyahan ng PhilHealth ang rate ng tagumpay. Kung ang dalawang hanay ng mga materyales na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng dalawang table task, kung gayon maaari ka lamang makakuha ng isa. Kung magtagumpay ka lamang sa pagpino ng isa, pagkatapos ay ituring itong isang pagpapala mula sa iyong mga ninuno, at ito ay ibibigay din sa iyo. Gayunpaman, kung nabigo ka sa lahat ng mga ito, kung gayon ang lahat ng mga halamang gamot na aming nakolekta at ang 200 espiritual na jade na aming ipinasok ay magiging walang kabuluhan. Walang maibabalik sa iyo kahit 1 sentimo. Hindi ba napakalaking sugal to? Black-hearted talaga itong PhilHealth. Hindi mapigilan ni Terence na huminga ng malamig. Sa paggastos ng 400 espiritual na jade, ang isa ay maaaring direktang bumili ng isang pundasyon na nagtatayo ng barrier-breaking na tableta sa merkado. Kung ang isa ay pumunta sa PhilHealth upang pinuhin ito, bibigyan sila ng 2 set ng medicinal herbs at 200 spiritual jades. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng tiyak na pagkakataon na makakuha ng foundation building barrier-breaking pill. Siyempre, mayroon ding posibilidad na mawala ang lahat ng kanilang kapital. Para sa isang ordinaryong magsasaka tulad ng kawawang nakatatandang kapatid, isa lamang itong sugal na kinasasangkutan ng kanyang buong buhay. Ayon sa alam ni Terence, para sa karamihan ng mga alchemist, mas mataas ang grade ng pill, mas mababa ang success rate. Sa madaling salita, para sa isang tabletang pang-4 na baitang tulad ng tableta sa pagsira ng pundasyon, ang mga pagkakataong mabaigo ay mas mataas kaysa sa mga pagkakataong magtagumpay. Kung ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay talagang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagligtas ng 200 espiritual na jade para pumunta sa PhilHealth, mayroong kahit 60% pagkakataon na mawala sa kanya ang lahat. Siyempre, mas mataas ang rate ng tagumpay kung mayroong 2 hanay ng mga materyales, ngunit magiging malaking panganib din ito. Ito rin ang dahilan kung bakit siya excited at naiinip kanina. Pagkatapos ng lahat, kung hihilingin niya kay Terence na tulungan siyang gumawa ng mga elixir, kahit na ang rate ng tagumpay ay mas mababa kaysa sa iba pang mga alchemist sa PhilHealth, hindi ito mahalaga. Kung tutuusin, kailangan lang niyang magbigay ng mga sangkap. Kung ikukumpara sa mataas na presyo ng 200 espiritual na jade, ang pagkawalang ito ay baliwala. Ang espiritual na ibinigay ni Jade Terence sa kanya ay sapat na para makabili ng 5 pang set ng materyales. Ano ang dapat ipag-alala? Junior Brother Linford, ipauubaya ko sa iyo ang pagpino ng tableta, ngunit hindi mo kailangang makaramdam ng labis na presyon. Napakasarap na makapagpino ng tableta, ngunit hindi mahalaga kung nabigo ka. Ang pagkolekta ng mga sangkap na ito ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap. Seryosong sabi ni Kuya. Huwag kang mag-alala, kuya ko, may tiwala ako. Tumango si Terence. Nang makita ang ekspresyon ni Terence, ang mapait na mukha na nakatatandang kapatid na lalaki ay naramdaman na ang kanyang junior brother na si Linford ay medyo sobrang kumpiyansa, ngunit ayaw niyang saktan ang kanyang kumpiyansa. Kung gayon kailan mo balak ayusin ang tableta? Mag-iisip ako ng paraan para makapag-apply para sa ilang araw na bakasyon mula sa Espiritong Jade Hall. Kahit na ang isang karaniwang tao na tulad ng lalaki ay alam na ang paggawa ng elixir ay lubhang nakakapagod sa isip at katawan, lalo na para sa mga high-tier na elixir. Maaaring tumagal ng ilang araw upang makagawa nito, at kung si Terence ay pumunta sa Mind Zone araw-araw at hindi nagpapahinga, maaaring may magkamali sa proseso. Ang kabiguan ay itinuturing na isang magaan na kahihinatnan, ngunit si Terence mismo ay maaaring masaktan. Kung tutuusin, hindi lang 1 o 2 refiner ang namatay sa mga sumasabog na furnace, halata ang panganib. I'll make some preparations and start tonight. We'll see how it going tomorrow morning. Senior kuya ko, kung hindi mo ako nakitang lumabas, please help me apply for a day off. Ngumiti si Terence. Makukuha niya ang mga resulta sa isang gabi, ngunit hindi pa siya nakagawa ng breakthrough foundation pill bago, pagkatapos ng lahat.
Hindi niya alam ang mga detalye, kaya hindi siya nang ahas na mangako. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.